Bago pero nagsipalya ang maraming automated counting machine sa iba't ibang lugar ngayong eleksyon 2025 dahilan upang madelay ang pagboto ng marami. Ang isa sa nakikitang dahilan ng COMELEC sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, sinagot nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia yung issue ng mga nasirang makina o automated counting machine ngayong araw na ito. Ayon sa kanya, 311 yung nasirang mga makina, pero for context daw, Vicky, sinasabi niya na maituturing pa raw na kaunti yan dahil noon daw pong 2022 ay mahigit 2,000 yung lumabas na palyadong makina dun pa lamang sa final testing and sealing. Nagpalyahan ang maraming automated counting machines sa iba't ibang lugar. Mahabang pila sa gitna ng mainit na panahon ang dinulot ng aberya ng automated counting machine sa Boac, Marinduque. Ayaw bumasa nga ng machine. May konting pila. Problemang naranasan din sa Lezo Integrated School sa Aklan. At sa Sariaya, Quezon. Paliwanag ng chairman ng Electoral Board dito sa presinto, madumi lang ang ACM at ng masuri ay kinain na ng makina ang balota. Nagkaaberya rin ang ACM sa ilang presinto sa Lazaro Francisco Integrated School sa Cabanatuan City at nagdulot ng mahabang pila ng mga botante. Ang problemang yan, nakarating kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia habang naglilibot sa ilang presinto umaga pa lang. Isa sa nakikitang dahilan ni Garcia, init ng panahon. Pinalitan o inayos din ang mga nagkaaberyang ACM. Dahil din sa init, talaga namang merong mga makina, iilan lang naman na piraso ang nag-iinit. Hindi naman tumitigil, pero nagluluwa kasi siya ng balota. Pero siyempre pag pinasok, tinatanggap naman. Humid pa, tapos sa loob ng presinto, siyempre napakadaming tao, napakainit din. Naranasan din ng personal ni Garcia ang init sa Special Polling Place para sa Persons Deprived of Liberty o PDL sa New Bilibid Prison. Pero walang makina na ginagamit dito lalo't nakarehistro sa iba't ibang lugar ang PDL voters. Pagkaboto, isinilid sa sobre ang mga balota para madala sa kanilang presinto at mabilang. Mahigit 1,400 ang botante sa Bilibid. Mahigit 3,400 naman sa iba't ibang pasilidad ng Bureau of Corrections. Sapagkat sila ay mga Pilipino pa rin. At ang sinasabi ng batas hanggang walang final judgment of conviction, makakaboto ang isang tao. Inobserbahan din ni Garcia ang early voting para sa nakatatanda, PWD at buntis sa Silang Cavite. Sa susunod na eleksyon, pag-aaralan daw kung maaring makaboto sila ilang araw bago ang halalan. Dagdag pa ni Garcia, nakapagbukas ang lahat ng presinto kanina bagamat merong na-delay. Vicky, ayon sa COMELEC Chairman ay ngayong tapos na po ang halalan ay magkakaroon daw po ng inaasahan na 1 linggo para malaman natin yung official na result ng elections. Pero para daw po sa mga lokal na posisyon ay masasabi na maaring magkaroon na ng proklamasyon ngayong gabi o mamayang madaling araw. Samantala po ay 15 na presinto ang dadalhan ng bagong balota dahil merong nagkaroon daw po ng malabong imprenta ng timing mark sa mga balota doon. Ayon kay Garcia, hindi po ito failure o postponement of elections, kundi pagpapatuloy lamang ng eleksyon. Pero bagya madedelay daw po ang pagtatapos ng halalan sa mga presintong yon. Inaalam pa rin, Vicky, ng COMELEC kung bakit nakalusot ito sa kanilang mga verifier. Yan muna po pinakauling ulat mula po dito sa COMELEC Manila Hotel. Vicky? Sandra, kahit may mga pumalyang automated counting machines ngayong eleksyon, kamusta yung sitwasyon kumpara sa nakalipas na eleksyon? Masasabi ba natin na mas naging maayos ngayon kumpara sa nakaraan?
Yes, Vicky, ngayong press con nga katatapos lamang no ni Chairman Garcia, ilang ulit siyang tinanong tungkol diyan. At sinasabi niya na para sa kung ikukumpara no sa nagdaang eleksyon, masasabing mas maayos ito at yun nga lamang daw aminado rin siya na syempre may kaguluhan no sa ilang lugar, pero ang pinagmamalaki niya, Vicky, ay hindi nagkaroon ng postponement of elections o kaya ay hindi magsasagawa no ng special elections sa anumang lugar dahil kahit daw magulo ay naipatuloy nila yung halalan sa mga lugar na yon. Vicky? At Sandra, may mga nagamit naman na standby automated counting machine, di ba? Para palitan yung mga pumalyang machine. Yes, Vicky, sinabi rin niya yan no, dahil nga merong 311 na nasira na mga makina, pero sabi niya yung standby naman nila ay napakarami din at saka yung kanyang laging iginigiit na mas marami yung hub nila kung saan nakalagak yung mga pamalit nila na makina, kaya sabi nila mabilis din namang nadadala doon sa mga presinto na nangangailangan nito. Vicky? Alright, ngayon aabangan naman natin yung unang bugso ng bilangan, di ba Sandra? And minute yan darating ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.